Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And once again, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So nandito lang po tayo sa parkingan ng isang grocery store. Bumili tayo ng mga lulutuin. Mais. Okay, so ano po ang pag-uusapan natin mga kababayan, no? Siyempre yung walang katapusan na impeachment, no, kay Tukmol na BP Sara Duterte. Buti nga tinatawag ko pang BP yan no, ginagalang pa natin siya, o di ba? Sa shout out naman sa mga Tukmol na mga minions ng Kampo ng Kadiliman. Okay, so hanggat itong impeachment trial ay hindi umuusad sa Senado, babatikusin natin itong mga senador na patuloy na binibinbin ito, patuloy na dinidribble ng super panis na keso dyan sa Senado, no? Kung ano-ano pong pinagsasabi nitong super panis na keso na ang kanyang huling pangalan ay Escudero. Panis na panis po, nangangamoy po, no? Masangsang pa ang amoy niya sa imbornal. O, ikaw ba naman, yung keso, panis na gatas yan. Tapos pinanis mo pa yung keso, di ano amoy niyan, no? Masangsang pa ang amoy niya sa etat. Okay, so ano na naman ang pag-uusapan natin dito sa parte ng impeachment na ito? Kasi po, kung maalala ninyo, itong si Senator Bato, the authentic puncher, ay umamin na sa kanya galing, sa opisina niya, galing yung de facto resolution. No, yung de facto resolution na yan in a matter of truth daw. Sabi niya, napakasimple namang basahin noon. Maintindihan nyo yun. Maintindihan ba ng ordinaryong Pilipino yung sinagsasabi mong whereas? The only thing we know is your ass will be in Peryong and Dagol once you got sutbit by the ICC. Tang ina, no? Ikaw nga, di mo yata alam yung pinagsasabi mong whereas doon ha? Biruin nyo yung, tingnan nyo, yung de facto resolution niya, walang date, walang pirma, pero umamin po hindi po nakapagpigil yung authentic puncher idiot na inyong senador na kalbo. Sabi ba naman niya, madali lang daw intindihin? Sige, pabasa mo yan sa tambay sa kanto. Ipabasa mo doon sa mga hindi naman sa pagmamaliit doon sa mga ordinaryong Pilipino na mas mahalaga pa ang trabaho kaysa magbasa ng whereas mo na English. Dapat tinagalog mo para maintindihan nila. Paano ibig sabihin ng whereas? Ibig ba sabihin yan? Ano yan? As? Puet ba yan? Puet? Opo, puet ni Bato na amoy etat. Oo. Ngayon, sinasabi niya mga kababayan na dyan po sa balita unang-una sa Inquirer, ano sabi niya? Wala nang oras. Wala nang oras para isagawa ang impeachment trial sa amo niya na Tukmol. Diyan kay Tukmol Sara Duterte. Okay? Wala na daw oras mga kababayan. Bakit? Kasi po, magsasara na ang 19th Congress. Ang sabi nung isang Tukmol na outgoing Senador Tolentino, na hindi naman daw po pwedeng talakayin yan sa 20th Congress kasi lalabag sa konstitusyon. Wow naman! Ngayon, gamit ninyo ang paglabag sa konstitusyon. Pero, yung sinasabing una ng konstitusyon, na uulitin lang natin, shout out kay Eden Santos, ng reporter dyan sa Malacanang, Malacanang press corps, di ba dapat tanggalin nyo na yan, yung Eden Santos na yan, wala namang kwenta yan. Di ba? Article 11, Section 3.4, the Senate shall forthwith proceed
Yun ang binayolate nyo, Tolentino, Bato. Bakit hindi nyo sinabihan si Escudero na, hey, na-receive na natin? No? Ano naman pakialam namin kung inupuan ng kamera yan? No, ng 4 na buwan, yan ang nirereklamo, sinisisi ni Super Panis na Quezon ang Kamara de Representante. Ngayon ang gusto niya, upuan din daw niya ng 4 na buwan. Ganun ang ibig mong sabihin eh. Kung magaling kang abogado, marunong kang mameloso po, marunong kang magpaikot-ikot, kami din. Marunong din kaming mamolosi po. Kasi sinasabi mo, 4 na buwan na inupuan ng Kamara de Representante, so 4 na buwan mo ding uupuan. Gonggong! Malinaw ang sabi ng konstitusyon, the Senate shall forthwith proceed. Pero kinampihan ka ng mga tukmol ng mga senador, nagkampihan kayo, dahil gusto nyong magbakasyon. February nga naman, siyempre may ka-February 14 sila. Valentine's Day ang mga kupal, habang ang mga Pilipinong ordinaryo ay nagpapakahirap. Sila naman nagpapakasarap, putang ina. Mas marami pa ang recess ng Senado kaysa sa pag-asikaso sa kanilang mga trabaho. Dapat tanggalin na yung Senado. 24 sila pero wala silang ginagawa. Puro hearing on aid of legislation. Mga putang ina ninyo. Anong mga batas ang nagawa ninyo sa hearing ninyo? You are just wasting taxpayers' money. Senador ba kayo ng bayan o senador lang ng mga Duterte? Okay? So ikaw, Tolentino, ay nako. Binokya kayo ng isa sa mga framers ng konstitusyon. Mandato ninyong dinggin yan. Doon lang nalaman ni Bato na wala na daw oras dahil kay Tolentino na isang abogado din. Dapat kayo mag-recuse, mag-inhibit na kayo, mga animal kayo. Hindi kayo impartial, bias na kayo, partial na kayo dahil senador kayo ng Duterte. Sabihin nyo, iyak-iyak ka dyan, Tokes, wala kayong pakialam, magngangaw-ngaw ako dito, mag-iiyak ako dahil nakakasawa po ang mga senador, mga politiko na para lang sa isang pamilya, sa isang grupo, para lang sa pangsarili nilang kapakanan, hindi iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Si Tukmol Sara Duterte ay allegedly mandarambong, magnanakaw, mamamatay tao. Patunayan niya kung hindi totoo yan. Patunayan niya na hindi siya magnanakaw, hindi siya mamamatay tao, na hindi siya baliw. Di ba sabi ni Trillanes? Dito rin mapapatunayan kung gaano kabaliw ang tukmol ninyong Vice Presidente. So si Bato, sabi niya wala nang oras. Ibasura nun na yan dahil matatapos na ang 19th Congress. Sa June 30 wala na, tapos na ang 19th Congress kaya wala na sila. So anong tinarabaho ninyo? Anong tinatrabaho ninyo? Yung pagpapalaki ng utin at puwet nyo dyan? Sayang ang sinasahod sa inyo. Sayang ang palamon sa inyo ng taong bayan. Pinalaki kayong mga baboy. Di po ba mga kababayan? Magalit ng magalit. Ano pa ang sabi ni Bato? Manila Times, I have the numbers. May numero po sila para po pagsakaling ilagay niya sa sesyon yung kanyang de facto resolution, may mga pipirma po. May mga pipirma na kapwa niya senador na ipabasura yung impeachment trial. Nakita nyo kung gaano talaga katuta, kapapit, kaulol si Senator Bato, the puncher, authentic idiot de la Rosa. Nagpasa rin siya ng resolusyon sa Supreme Court na humihingi na wag ibigay si Digong sa ICC. Di ba? Protektado niya. Talagang halatang halata mo na ito ay malaki ang pagkakautang na loob kay Duterte. Siya mismo na rin ang nagsabi, umamin. Walang Senator Bato, walang PMP chief na Bato, walang one-star na Bato kung hindi dahil kay Rodrigo Duterte. For life, for his life, ang buhay niya ay sa mga Duterte. Mas uunahin niya pa ang Duterte kaysa sa sarili niya at sa pamilya niya. Dahil pag sinabi ng Duterte, come here, kahit na ano pang ginagawa niya, he will drop everything, even his brief. Tuwad ka dyan. Ayun, tutuwad siya. Ganun po yan kagago si Bato. Tapos gumawa ng de facto resolution para ibasura ang impeachment trial kay Sara Pusit. Di ba?
senador ng mga Duterte. Anong nagawa mong batas para sa taong bayan? Wala. Ang nagawa niyang batas ay para lang sa kabutihan ng mga pulis. Hindi po yan ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Makikinabang bang mahihirap? Makikinabang bang ordinaryong Pilipino? Mga kapwa mo lang pulis, gunggong. Oh, sorry naman sa mga pulis ha. Hindi kayo ang tinitira natin dito. Okay? So ngayon, yan, dalawa. Wala ng oras. May numero siya. Kasi alam niya, marami daw pipirma na even daw mga senador ng administrasyon. Ayun ang sabi ni Amy. May mga senador daw na pro-admin ang pipirma para ibasura ang impeachment trial ni Pusit. E di sabihin ninyo, sino ang admin senator? Sino? Si Villar? Nek-nek ninyo. Si Jinggoy? Sino? Si Lito Lapid? Si Loren Legarda? Wala po. Diba? Walang kakampi dyan ng Pangulo. Lahat kayo kakampi ni Pusit at ni Digong. Ayan lang po yun. You are not working for the people, but you are only working for the welfare of the Dutertes. Yan po. O ngayon, mga kababayan, sinisipon ako Tangina, imbis na sipon ang lumalabas sa galit O ngayon, eto na po si Coco Pimentel, meron po siyang ibinunyag sa kanyang sapantaha po, sa kanyang Magic 8 Ball. Sinasabi niya, since lumabas yung de facto resolution ni Bato, gagamitin po yan ng mga Duterte Black para po mabasura ng tuluyan ang impeachment trial once nasabihin na okay na sa June 11, ito na, dumating na yung June 11, andyan na ang mga prosecutors ng House para ipresenta yung article of impeachment kay Pusit. Kasi babasahin lang nila, didinggin ng Senado 1 or 2 hours lang yan, tapos na. Ngayon, biglang ipapasok nila, sabi ni Pimentel, isisingit nila yung de facto resolution. May nakaantabay na nga po dalawa daw dyan na talagang susuportahan nila yung pagsingit ng de facto resolution. After po banggitin, ipresenta ng House Prosecutor yung kanilang article of impeachment, sabay, okay, we have a resolution written by Senator Bato de la Rosa. This is for the junking of impeachment cases. Patay! Yala na. Di ba? Ayan po ang sapantaha ayon sa 8 ball ni Senator Coco Pimentel comes June 11. Planadong-planado mga kabayan. Pero pag ginawa nyo yan, mananagot kayo sa taong bayan. Fed up na po ang taong bayan sa pagiging mga trapo, sa pagiging kampihan. Ang inuuna ay ang kapakanan ng mga kakampi, ang inuuna ay ang pagbabayad ng utang na loob, ang inuuna ay ang mga ipinangako sa kanila para mag-retain sa power. Tama po ang sinasabi dati ni F.L. Lisa, if you can remember sa one-on-one nila ni Katunying noon, sabi niya, quote, hindi po ito verbatim, give man power and money and find out where they can go. What they gonna do with that power and money? O tingnan nyo si Escudero, naging Senate President, ayaw nyo nang i-relinquish. Forever gusto niya na tapusin hanggang 2028. He wants to be in control kasi naranasan niya yung power na meron siya. Baka meron pang involved na tumataginting na milyones. That's what it says. Totoo po ang sabi ni F.L. Lisa. Give man power and money. Tignan mo anong mangyari sa taong yan. Tignan nyo si Escudero. Lahat gagawin para lang ma-retain siya as Senate President. It is so embarrassing. It is so abhorrent. It is so ridiculous that these senators are not looking, are not listening to the voice of the people. 91%. Those are the numbers that people wants your BP to face impeachment trial. Defend herself. Ano man ang kalalabasan ng boto na yan, maging bias man sila, but we wanna know. We want to know
kung totoo o hindi yung sinasabing paggamit niya ng kanyang confidential fund at pondo sa dalawang opisinang hinahawakan niya o hinawakan niya. Okay? At ganun din, totoo ba na hindi tama yung nagtutugma yung kanyang SALN sa present profit niya ngayon? Yun po yun eh. The rest, betrayal of public trust, malalaman na lang natin. Yung pagbabanta sa mga leader ng bansa natin, malalaman natin. Pero ang mahalaga dito ay kung paano siya nandambong yung aligasyon na magnanakaw ka o sinungaling ka. Paano mo dedepensahan yun? Hindi po niya kaya. Kaya yung mga kakampi niya, inuutusan nila na gawin ang bagay na yan. Huwag kayong paniniwala na walang utos sa mga Duterte. Utos po ng Duterte yan dahil na rin sabi ni Robin Padilla. Diba? Remind you ulitin natin, sabi niya kay General Torre, wala kasing utos sa amin na i-contempt ka. Pero kung meron, i-contempt kita ngayon. O, diba? Ganun po yan. Okay, so abangan natin, June 11, kasabik-sabik po ito kung totoo yung sinasabi ni Senator Coco Pimentel. Ipapasok nila na isa na namang alibay yang de facto resolution ni Senator Bato Authentic Puncher Idiot de la Rosa. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.